Breaking news mga kababayan. Naku po, matinding balita at nakakakilabot na balita ito. Kakalabas lang po ito mga kababayan. Iglesia ni Cristo magsasagawa ng malakihang rally sa September 21. Kasama ba ang Iglesia ni Cristo mga kababayan? Iglesia ni Cristo naglabas ng opisyal na pahayag patungkol sa kumakalat na di umano ang Iglesia ni Cristo ay ipinagbabawal daw sa mga kapatiran na sumama dito dahil delikado. Ayun di umano ang mga kaanib na sumama sa rally sa Luneta ngayong September 21. Ayun mga kababayan may nagpost kasi dito sa FB na binibilin po sa lahat ng mga kapatid na bawal daw sumali sa rallying ito. Mga kababayan, takot na takot ang mga buhaya na ang kapatiran ng Iglesia ni Cristo ay mag-rally. Alam nyo na, dahil pag Iglesia ni Cristo ang mag-rally, milyon ang sasama dito at napaka-organisado ang makapangyarihan na reliyon na ito na nirerespeto. Mga kababayan, nakita nyo naman noong panahon ng rally noong Enero 13, nagulat ang lahat at nagulantang ang buong mundo. Dahil po sa nangyaring rally na ito na huwag ituloy ang impeachment ni Sara Duterte. Talagang milyon po ang nagpunta na tumigil po ang traffic. Hindi gumagalaw ang buong Metro Manila. Talagang kahit sa ang sulok, may mga kapatid at sumama rin yung mga hindi kapatid dyan. Ngayon po mga kababayan, takot na takot sila na sumama sa rally ng Iglesia ni Cristo. Bakit? Kaya yung mga fake news, inilabas na ng mga kalaban. Unahan na natin sila. Unahan na natin para yung kung sakali matuloy ang rally nila, masira ang kanilang plano at hindi pumunta ang kapatiran. Ito ang mga sinasabi ng mga kumakalaban sa Iglesia ni Cristo. Kaya mga kababayan, ano ba ang sinabi na opisyal ng Net25 dito? Itutuloy ba ito mga kababayan? Sasabay ba sa malawakang protesta na ito laban sa mga korupsyon, sa mga buhaya na nangyayari sa Pilipinas, na nangyayari sa ibang bansa? Nepal, sinunog lahat ang mga bahay ng mga politiko. Ang palasyo doon ng mga prime ministro, ng mga prime minister, sinunog. Pati sa bahayan nila sinunog, mga kababayan. Dito po, sa pagkakataong ito, pag nangyari ang rallying ito, mga kababayan, nako po, magugulat kayo. Kakaiba ang rallying ito. Kasi kasama pati sanlibutan. Kasama pati hindi Iglesia ni Cristo. Pag Iglesia ni Cristo ang nagrally, mga kababayan, napakalakas. Dadagundong. Yayanig ang lupa. Uuga ang mga lupa dito sa sobrang lakas. Kaya yung mga korap na politiko, lalo po yung mga kontra sa Iglesia ni Cristo, takot na takot, nanginginig. Pag naririnig nila na may ugong-ugong, na may rally, ang samahang ito na napakasolid, napakalakas, organisado, na hindi matitibag ng kahit sino. Grabe mga kababayan, kaya ito na, pakinggan po natin ang sinabi mismo ni Senador Marcoleta
Sa pagkakataong ito, ano ba ang opisyal na pahayag ng Iglesia ni Cristo patungkol dito sa rally na ito? Sasama ba ang Iglesia ni Cristo, mga kababayan? Ito na po ang pagkakataon na malaman natin ang sasabihin dito para hindi tayo ma-fake news, hindi tayo maloko ng iba. Mga kababayan, sinasabi pa ng mga iba na kumakalaban po na wag nang sumama sa rallying ito dahil magulo, delikado. Delikado ang mga Pilipino. Yan ang sinasabi, mga kababayan, ng mga kurakot ng politiko na sumisira sa gagawing rallying ito. Kaya ito na po si Senador Marcoleta at Net25. Sasabihin na ang mga importanteng mga tagubilin dito. Ito na po, mga kababayan. Manginginig ang mga kurakot dito at mga bangag dito. At mga kapwa ng mga school bukol dito, mga kababayan, na ito na po. Bakit naman kaya, sino naman kayang grupo ang gumawa niyan? Yun na nga po, Sen. Kaya narito po at babasahin ko po sa inyo ang official pong ito'y circular na mababasa sa mga pagsamba sa mga darating na araw, at ito po sa lahat ng kaanib sa Iglesia ni Cristo sa Republika ng Pilipinas. Mga mahal kong kapatid kay Kristo, may nagpost sa Facebook ng isang mensahe na wari nagmula sa pamamahala ng Iglesia ni Cristo na huwag daw tayong makisama sa malawakang pagtitipon na isasagawa sa September 21 sa Luneta Park bilang pagprotesta sa mga katiwalian sa pamahalaan. Hindi totoo na iyon ay galing sa pamamahala. Wala kaming pinalabas na ganoong mensahe. Kung mayroong dapat iparating sa iglesia tungkol sa ating mga aktibidad, ito ay ginagawa natin sa pamamagitan ng sirkular o mensahe na ipinaaabot sa ating mga pagtitipon. Hinihimok namin kayo na isama sa ating mga pananalangin na sana ay mamayani ang katarungan at kapayapaan sa ating bansa upang makapanatiling payapa ang ating mga pagsamba at paglilingkod sa Diyos. Umaasa kami na malinaw sa inyo ang nilalaman ng palibot liham na ito. Ang inyo pong kapatid sa Panginoon, nakalagda po rito ang atin pong pinakamamahal at tagapamahalang pangkalahatan. Yan po, Sen at Nelson, mga kababayan, dapat po ay maging malinaw sa atin ang mensaheng ito. Sen, ano po? No. Sana po ay naging malinaw rin yan, no? Para sa ating mga kababayan na mga nagtatanong ukol po sa gaganapin dyan po sa September 21, araw po ng, ano bang araw yon? September 21, linggo. Ano ha? So yun po. Linggo next week. Opo. Sana po ay naging malinaw, maliwanag sa lahat ang mensahe na yan po ay binasa namin sa palatuntunan ito. Baka gusto mong liwanagin itong first paragraph. Kasi Opo. baka magkaroon ng... Sige po. Ulitin natin. Para po sa kabatiran ng ating mga first paragraph, kababayan. para mas malinaw. Opo. Mga mahal kong kapatid kay Kristo, may nagpost sa Facebook ng isang mensahe na wari nagmula sa pamamahala ng Iglesia ni Cristo na huwag daw tayong makisama sa malawakang pagtitipon na isasagawa sa Setyembre 21 sa Luneta Park bilang pagprotesta sa mga katiwalian sa pamahalaan. So walang sinasabi, walang pasabi Opo. na nanggaling sa iglesia na sinasabing
Huwag kayong sumali. Opo. Wala pong sinabing gano'n na bilin. Wala pong gano'n. Opo. Kaya sa pangalawang paragraph, Sen, sabi po ay hindi totoo na iyon ay galing sa pamamahala. Kaya nga. Opo. Ibig sabihin, kasi parang kung sino man ang gumawa niyan, mayroon ng bilin ng INC na, huwag kayong sasali dyan. Kasi nakalagay po doon sa post, Sen. Ayoko na po ipakita itong post na ito sa social media. Baka ho ma-promote pa, no? Nilagay kasi nila doon, ibinibilin sa atin na huwag tayong makisama. Nakalagay po doon sa kanilang pinakalat. Yun po yung Yan mali. hindi totoo. Yun po yung hindi totoo. Pwede yung gumawa niyan, yung ayaw magtagumpay yung gagawin. Kung sino man yung nag-organize Opo, yan. Yun po. Kasi baka kinatatakutan nila na sumama tayo, gano'n ba? Yes po. So inunahan na tayo. Pinreem po ata nila yung mga mangyayari na yon. Oho. Ay well, ito po at least ay malinaw ang circular sa atin. At sana po ay naging malinaw din sa lahat ng ating mga tunay. Pwedeng sumama si Saito. Wala sinasabing huwag. Oho. Kasi hindi naman sinabing huwag eh. Ayun nga. Opo. So si Saito pwedeng sumama. Hindi ko na po alam kung... Hindi, ikaw naman. Pinakamabuti sana hintayin natin ang check kung meron mang magiging bilin ukol sa bagay na yan. Oho. Hindi, kasi yan pinangungunahan eh. Opo. Kasi kung meron sa takot bilin... nila, hindi, gumawa tayo ng paraan para sa ganun na hindi sila sumali. Ang isang... Mabuti na sa kanila namang galing. Opo. Isang malinaw dyan, Sen, ang kaparaanan natin, hindi po pinadadaan sa social media. Meron tayong kaparaanan kung papaano po ipararating ang tagubilin sa mga kapatid at sa mga kaanib po sa Kaya Iglesia lang, ni kasi Cristo. kaya nila ginawa yan, hindi para sa miyembro yung hindi miyembro. Yes. Para sa ganun ay maisip na, talaga palang ang iglesia ayaw ding sumama dyan. Yun po ang gusto nilang... Walang ganong bilin pala. Wala po. Di ba? Ayun. Sana po ay naging malinaw yung bahagi na yan, Sen. O yan mga kababayan, takot na takot po ang mga politiko. Kung sino man ang gumawa dito mga kababayan, na para bang pinangunahan na po ang kapatiran at ng pamamahala ng Iglesia ni Cristo, na sinasabihan po na parang wag sumama ang Iglesia ni Cristo. Na para bang sinasabi niya na unahan na natin ito. So ibig sabihin mga kababayan, hindi po ito yung opisyal na pahayag ng kapatiran. So dito, parang lumalabas po na ito'y gawa-gawa ng mga kalaban na nanginginig sila na sumama ang Iglesia ni Cristo. Parang napapaihi sila, mga kababayan, takot na takot. Talagang magigiba sila dito pag Iglesia ni Cristo ang sumama. Yari na mga kababayan, ano bang sinasabi ng mga komento? Naku, takot na takot ang mga ogag dito at mga bangag dito at mga, alam nyo na, yung mga dilawan dito, takot na takot. Ay naku po, ito na po. Tuloy pa po tayo doon sa ating mga... Ito na po. Bakit kasi sa Luneta kayo magtipon-tipon? Dapat sa Senate, Congress at Malacanang kayo mag-rally. Ito yung mga, mga basher po ito. Daming naghihirap sa bansa pero mga magnanakaw sarap ng buhay na walang hiya. Sabi ni Jun, Marcos administration lumabas ng mga buhay sa bansa. Sabi, mag-rally na kayo, baka sakali mag-martial law na din. Ayan mga kababayan, itong pagrarally na ito, basta po ito'y maayos at hindi nagdudulot ng kaguluhan, okay lang po mag-rally. O tignan nyo, bakit takot na takot sila sa Iglesia ni Cristo? Nako, paano na lang kung sakaling sasali na ang mga Protestant church at lalo din ang mga Katoliko? Hindi po ba malayong mangyari yan dahil mangyari yan sa People Power 1 and 2? Nako po mga kababayan.
Wala naman ang mga magnanakaw sa Luneta, bakit doon ang punta? Maganda sanib na lahat matapos ang lahat ng kababuyan ng malalaking butiki. Manginig na kayo, malapit na matapos ang kaligayahan nyo. Ako bilang INC sasama sa rally para sa bayan dahil wala nang mabuti ang ginagawa ng ating Pangulo sa sasama tayo, ma'am and sir. Kahit sino pwede sumali, kahit sino ang reliyon mo. Ang importante matapos ang kahibangan nila umupo na garapalan. Ayan o, ito po. Marcoleta kasi nagkaganyan, puro kasi kayo halimbawa. Maghihintay lang po tayo ng pasya ng pamamahala. Ayan mga kababayan. So dito wala pong sinasabi ang pamunuan po ng Iglesia ni Cristo na hindi po sasama ang mga kapatid. Wala pong binibili na ganyan. Scripted yung mga tanong na yan. O, tingnan nyo po. Guni-guni lang yan, sabi. Mas maganda wag nang sumama sila na lang ayaw natin ang kaguluhan, gusto natin katahimikan. Yan ang sinasabi mga kababayan. Ano pa? Ang sinabi ng INC, kapayapaan, pagkakaisa. Dahil yun ang plataforma ng Pangulo. Alam mo ba yun? Anong Marco Tae? Oo, si Marcoleta ang bahala dyan. Pati sakop ni Kibuloy at Villanueva. Kahit pa isama nyo mga kulto ni Kibuloy, hinuli nga po nyo, wala kayo nagawa. Opo, di ka sasama sa rally. Salamat po. Gusto ko po, kawatan kulong. Ano ito? Tumigil kayo mga kampo ng kadiliman. September 21, 100%. Kung hindi po ngayon, kailan? Bakit naman pipigilan apektado din at nagbabayad din ng tax ang mga Iglesia ni Cristo? Nako po mga kababayan, takot na takot sila. Sumali na lahat. Dapat hindi nakikialam ang mga religious. Bobo ka ba, Ryan Sareno? Di mo alam, nagbabayad din ng kaukulang tax yan ng mga kapatiran. Bakit? Takot kayo na mag-rally ang Iglesia ni Cristo. Sabi ni Pugong Biyahero ng Mindoro. Alaka, si Pugong Biyahero nagko-comment. Ayaw naming sumali. Ito yung mga mga tuta ni Boy Sabaw. Sabaw ang utak. Sama kami dyan, 100%, sabi ni Hobito. INC ang malaking boto sa mga buhayan ng gobyerno. Nasusuhulan kasi ang tagapamahala. Naku po. Patunayan nyo na nasusuhulan po sila. Baka mamaya mapupulot kayo sa kangkungan sa kakabintang nyo. Ni Singko, walang hinihingi na pabor ang kapatirang ito. Dahil marami po tayong mga kapitbahay dito na kapatiran, alam natin na hindi totoo na binabayaran sila. Sino pa gagawa niyan kundi sa panig ng inaakusahan ng mga kurakot, pangunguna ng presidente? Dapat na itagubilin ang ating tagapamahalang pangkalahatan. Yun ang dapat nating sundin, mga kapatid. Ayan mga kabayan, dito makikita kasi na gumagawa po ng paraan ng kalaban para pangunahan ang kapatiran na gustong sirain. Kung sakali mang matuloy mga kababayan, gusto nilang unahan para takutin ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na wag nang sumama. So ngayon mga kababayan, eto na. Talagang takot na takot ang mga politiko na ma-involve ang Iglesia ni Cristo dito. Alam nyo kung bakit? Napakalaki, napakalawak, napakarami. Milyon. Milyon ang sasama dito. Yan ang totoo mga kababayan kasi involved lahat ang taong bayan dito sa ginawa nilang panggagahasa sa mga Pilipino. Ginawa nilang patay gutom, ginawa nilang mga kababayan, galit na galit ang Pilipinas sa ginagawa nilang kalokohan na pagnanakaw. Managot ang dapat managot sa pagnanakaw na ito. Ginawa niyong basahan ang mga Pilipino. Kaya mga kababayan, anong masasabi niyo dito sa nangyayaring ito? Bakit kinakatakutan ang Iglesia ni Cristo
na ma-involve sa rallying ito sa September 21. Ito ay anniversary ng martial law. President Marcos Sr. declared martial law September 21, 1972. Baka magkamali tayo mga kababayan ha. Ito po. Martial law declared. Check po natin. Baka mamaya magkamali tayo. Martial law. Ito po mga kababayan. Martial law in the Philippines. In the Philippines. Ayan, 1972 mga kababayan. Ito po oh. Martial law in the Philippines. Batas militar sa Pilipinas refers to the various historical instances in which the Philippine head of state place all or part of the Philippines country under military control, most prominently during the administration of Marcos, but also during the Philippines colonial period. Ayan mga kababayan ang nangyari. Anong masasabi nyo dito? Sa balitang ito na nakakagulat, nakakagimbal at yumanig sa buong mundo. Lumilindol ang balitang ito. Pag Iglesia ni Cristo na ang nababalita na magrarally, kasi pag nagrally yung iba parang wala lang, konti lang kasi ang bilang. Magrally yung Katoliko, hindi ganong kalakas. Magrally yung ibang grupo, hindi man lang aabot ng 1,000. Magrally sila, kulang sa pondo. Kasi nga, hindi organisado, pero pag Iglesia ni Cristo, mga kababayan, organisado yan at talagang disiplinado. Sumusunod. Ganyan po kaorganisado, kalakas ang reliyon na ito. Kaya wag niyong mamaliitin ang rally ng Iglesia ni Cristo. Napatunayan na po sa madaming mga kasaysayan na nangyari. Nanginginig at nayayanig ang mga kurakot dito, mga politiko takot na takot. Kaya mga kababayan, anong masasabi nyo dito? Anong masasabi nyo sa balitang ito? Na nakakagimbal, nakakakilabot, nayayanig sa buong sanlibutan na ito. Isang like po, isang share po, at isang subscribe. Mabuhay po.